Naisip mo na ba kung gaano karaming kasinungalingan ang iyong pinaniwalaan dahil ikaw mismo ang nagsabi sa kanila? Ilang beses na nating sinabi sa ating sarili na ito ay minsan lang, na hindi ito sasaktan ng sinuman, o na ito ay kailangan para lamang mapagaan ang ating konsensya. Ang totoo, hindi laging kailangan ng kalaban na bumulong sa ating tenga. Minsan, sarili nating boses ang nanlilinlang sa atin. At ang pinakamapanganib na bagay ay, sa paglipas ng panahon, ang mga kasinungalingang ito ay nagiging komportableng katotohanan na pumipigil sa atin na lumago, magbago, at makita kung ano ang tunay na gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Ngayong umaga, marahil ay oras na para huminto at magtanong, anong kasinungalingan ang aking itinatago? Anong mga pag-ugali ang binibigyang katwiran ko, kahit na alam kong inilalayo nila ako sa liwanag? Mahirap mang aminin, ngunit may makapangyarihang pagpapalaya na tiyak na nagsisimula kapag nakilala natin na tayo ang nagbukas ng pinto sa panlilinlang. At ito ay hindi nagpapahina sa atin, sa kabaligtaran, ito ay nagpapamulat sa atin. Dahil ang mga may lakas ng loob lamang na harapin ang katotohanan, ang may kakayahang maranasan ang pagbabagong ipinangako ng Diyos. Madaling ituro ang daliri sa labas at sabihin na tayo ay nalinlang ng mga tao, pangyayari, at panlabas na panggigipit. Ngunit inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos na tumingin sa loob. Sinasabi ng Biblia na ang puso ay mapanlinlang at lubhang masama. At kung ang ating sariling mga puso ay maaring magsinungaling sa atin, kung gayon higit kailanman kailangan natin ang katotohanang nagmumula sa itaas. Ang katotohanang nagpapalaya. Ang katotohanang nagpapagaling. Ang katotohanan na muling bumuo sa atin ng tama. Ilang beses na nating pinanghahawakan ang mga gawin na nakakasakit sa atin, ngunit nakumbinsi ang ating sarili na normal ang mga ito. Ilang dahilan na ba ang ibinigay mo sa iyong sarili upang magpatuloy sa iyong pagkakamali? Marahil ay binibigyang katwiran mo ang hindi nalutas na galit sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay pagprotekta sa sarili. Marahil ay nakasandal ka sa emosyonal na pagkagumon at sinasabing, ito ay isang yugto lamang. Marahil ay isinusuko mo ang iyong sarili sa espiritual na lamig at sinasabing, ganyan ang lahat. At habang pinapakain ang mga kasinungalingang ito, ang kaluluwa ay tahimik na nagkakasakit, na lumalayo sa presensya ng Diyos, kahit na ang lahat ay tila maayos sa labas. Ngunit ang Diyos ay nakakakita ng higit sa mga anyo. Sinisyasat niya ang mga puso, inihayag ang mga intensyon, at inaanyayahan tayo sa isang tunay na buhay, nang walang maskara. Ang panalangin ngayon ay hindi lamang isang kahilingan para sa proteksyon, ngunit isang sigaw para sa pagising. Isang sigaw ng mga taong ayaw ng mabuhay na niloloko ang sarili. Dahil darating ang panahon na hindi na sapat ang pagpapangga. Ang kaluluwa ay nararamdaman, ang espiritu ay dumadaing, at ang puso ay sumisigaw. Panginoon, iligtas mo ako mula sa mga kasinungalingan na ako mismo ay inaringgana. At ang kahilingang ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng kapanahunan. Tanging ang mga nakakakilala sa kanilang pangangailangan para sa liwanag ay pagod sa paglalakad sa mga anino. At ang Diyos, sa kanyang awa, ay hindi tinatanggihan ang mga lumalapit ng may katotohanan. Alam niya ang ating pagbagsak, ngunit nakikita rin niya ang ating pagnanais na bumangon ng may dignidad. Hindi mo na kailangang panatilihin ang hitsura. Hindi mo na kailangang ulitin ang mga argumentong hindi mo na tunay na pinaniniwalaan. Ayaw ng Diyos ng performance. Gusto niya ng tapat na puso. At iyon ang kinakatawan ngayong umaga, isang bagong simula. Isang pagkakataon na iwanan ang mga ilusyon na ginawa natin upang protektahan ang ating sarili at buksan ang ating mga sarili sa kagalingan na tanging ang katotohanan ang makapagdadala. Hilingin sa Diyos, ngayon, na ihayag kung ano ang kailangang lansagin sa loob mo. Naway ipakita niya sa iyo kung saan ka nagkamali, at tulungan kang magkaroon ng lakas ng loob na piliin ang katotohanan, kahit masakit.
Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag itago ito sa iyong sarili. Mag-subscribe sa channel, i-like ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng pagpapalaya na ito, at isulat sa mga komento, Panginoon, pipiliin ko ang iyong katotohanan. Naway ang umagang ito ay maging unang hakbang tungo sa isang mas magaan, mas tapat na araw, mas malapit sa Diyos. Naisip mo na ba kung ilang beses ka nang naniwala sa kasinungalingan dahil lang sa pakiramdam na ito ay komportable? Ilang beses na ba tayong pumili ng mga maling landas, hindi dahil sa masamang hangarin, ngunit dahil nakumbinsi tayo ng ating isipan na ito ay makatwiran? Ang puso ng tao ay may ganitong banayad na kakayahang linlangin ang sarili. Gumagawa kami ng mga dahilan, argumento, kwento, lahat para maiwasan ang pagharap sa katotohanan na masakit, ngunit nagpapalaya. Paano kung ngayon ang araw na hiniling mo sa Diyos na bunutin ang lahat ng kasinungalingang ito? Anong uri ng pagbabago ang maaring mangyari kung sa wakas ay tumigil ka sa pagtatago sa likod ng mga katwiran? Madaling ituro ang mga pagkakamali ng ibang tao. Ang mas mahirap ay tumingin sa salamin ng ating kaluluwa at makilala, ako ang lumikha ng kulungan na ito. Minsan, ang higit na naghihiwalay sa atin sa Diyos ay hindi halatang kasalanan, ngunit ang maliliit na pagbaluktot na sinasabi natin sa ating sarili upang panatilihing malinis ang ating mga budhi. Na walang problema ang sinabi ng nagmamadali, ang ginagawa ng lahat na ginamit bilang isang dahilan, o ang sikat na naiintindihan ng Diyos na ginagamit natin kapag, sa katotohanan, alam nating labag tayo sa kanyang kalooban. Ang mga kasinungalingang ito ay nagsasalusalo sa atin na parang di nakikitang mga sinulid na ginagawa tayong natitisod sa parehong mga pagkakamali, araw-araw. At ang pinakamapanganib na bagay ay nakapagpaulit-ulit natin ang mga kasinungalingang ito, mas tila mga katotohanan ang mga ito. Nagsisimula tayong maniwala na tayo ay talagang mahina para magbago, na ang ating kwento ay naisulat na, at wala nang pag-asang magsimulang muli. Ngunit hindi iyon totoo. Hindi iyon ang sinasabi ng Diyos. Hindi niya tayo tinatawag na mamuhay sa pagkaalipin, ngunit sa kalayaan. At ang kalayaang ito ay magsisimula kapag tayo ay may lakas ng loob na manalangin. Panginoon, palayain mo ako sa mga kasinungalingan na ako mismo ang nagbigay katwiran. Sapagkat sa time team na panalangin ito ay nakahanap siya ng puwang para kumilos, magpagaling at magpanumbalik. Gaano karaming mga pagpapala ang nawala sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong buhay kung ano ang hiniling sa iyo ng Diyos na iwanan. Minsan, binibigyang katwiran natin ang isang relasyon na naglalayo sa atin sa Kanya. Sa ibang pagkakataon, ito ay isang ugali, isang saloobin, isang pattern ng pag-iisip. At ang totoo, hindi kailangang sirain tayong lahat ng kalaban. Kailangan lang niyang kumbinsihin kami, unti-unti, na okay lang na ipagpatuloy ang parehong paraan. At kaya, nang hindi namamalayan, lumalayo tayo sa presensya ng Diyos, ipinagpapalit ang kapayapaan sa pagkabalisa, katotohanan para sa kaginhawahan, liwanag para sa mga anino. Ngunit ngayon ay maaring iba. Ngayon, maaari kang gumawa ng malay na pagpili na bumalik sa sentro ng kalooban ng Diyos. Upang bitawan ang kung ano ang komportable, upang mabuhay kung ano ang totoo. Dahil walang kasinungalingan ang makakatagal sa liwanag ng katotohanan. Walang panlilinlang ang mananatiling nakatayo kapag pumasok ang banal na espiritu. At kung sa tingin mo ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyo, marahil ito ay dahil sinimulan ka na ng Diyos na gisingin. Gusto kanyang palayain, hindi para akusahan ka, kundi para ibalik ka. Kaya, sa sandaling ito ng panalangin, buksan ang iyong puso ng taos-puso. Hindi na kailangang magpaganda ng mga salita. Sabihin mo lang, Panginoon, ipakita mo sa akin kung saan ako nagkakamali. Alisin mo ang bawat kasinungalingang tinanggap ko bilang katotohanan. Iligtas mo ako sa pagkabulag na pinili ko. Naririnig niya, nakikita niya, siya ay kumilos.
At kapag inuna mo ang katotohanan ng Diyos kaysa sa iyong mga dahilan, isang bagong landas ang magbubukas sa harap mo, isang landas ng pagpapagaling, pagsisisi, at tunay na kapayapaan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag umalis nang hindi nag-iwan ng marka. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng panalangin ito, at mag-iwan ng Amen sa mga komento kung naniniwala kang pinalalaya ka ng Diyos ngayon. Ang iyong pananampalataya ay maaring maging simula ng isang bagong panahon. Ilang beses mo nang ipinagtanggol ang isang pag-iisip na, sa kaibuturan, alam mong mali. Minsan ang isip ng tao ay napakatalino na lumilikha ng mga nakakumbinsi na dahilan para sa mga pagkakamali na sinubukan na ng puso na kalimutan. Kaya't nasanay tayo sa maliliit na kasinungalingan. Ito ay minsan lang, ginagawa ito ng lahat, walang kailangang malaman. Ang panganib ng mga katwiran na ito ay hindi lamang nila binabaluktot ang katotohanan, kundi dahan-dahan ding inilalayo tayo sa Diyos, nang hindi natin namamalayan. Ang kasamaan ay hindi laging dumarating na sumisigaw. Minsan ito ay bumubulong, nagkukunwari bilang lohika, proteksyon, o kahit pag-alaga sa sarili. At bago pa natin malaman, nakagawa na tayo ng mga peder na pumipigil sa pagpasok ng liwanag ng katotohanan. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang katapusang awa, ay hindi tayo pinababayaan sa labirint ng ating mga pagdadahilan. Inaanyayahan niya tayong buksan ang ating espiritual na mga mata, alisin ang mga belo na tayo mismo ang naglagay. May mga pagkakataon na masakit ang pagharap sa katotohanan dahil nangangahulugan ito ng pag-amin na tayo ay mali, na dinaya natin ang ating sarili, na pinahintulutan natin ang ilang mga saloobin na hubugin tayo. Ngunit ang paghaharap na ito ay simula rin ng kagalingan. Ito ang sandali kung kailan yuyuko ang kaluluwa at nagsasabing, Panginoon, kailangan ko ang iyong liwanag. Dahil siya lamang ang may kakayahang ipakita sa atin kung ano ang tunay na nakatago sa ating mga puso. Hindi niya tayo inaakusahan para hatulan tayo, kundi para palayain tayo. At sa sandaling ito ng paghaharap na ang panalangin ay nagiging tulay. Dito natin sinasabi, Panginoon, sirain mo ang aking pagmamataas, patahimikin ang mga tinig na sinubukan kong bigyang katwiran, at kausapin ako ng iyong katotohanan. Kapag nagdarasal tayo ng ganito, gumagalaw ang langit. Dahil ang Diyos ay nalulugod sa katapatan. Hindi niya inaasahan na tayo ay perpekto, ngunit nais niya tayong maging tapat. Kapag humarap tayo sa Kanya ng may tunay na pagsisisi, binabalot niya tayo ng kapayapaan, ibinabalik ang nasira, at tinuturuan tayong lumakad muli ng matuwid. Maaring itinuro sa atin ng buhay na itago ang ating mga kahinaan. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo sa atin na isuko ang mga ito. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung ngayon, itinigil mo ang pagbibigay katwiran sa iyong mga pagkakamali at nagsimulang humingi ng tulong upang madaig ang mga ito? Paano kung, sa halip na itago ang iyong mga kapintasan, iharap mo ito sa harap ng Diyos ng may kababaang loob? Ang kalayaan ay nagsisimula doon, sa lakas ng loob na maging malinaw sa isa na nakakakita ng lahat. Walang dahilan upang magsuot ng maskara sa harap ng isang Diyos na nakakaalam, kahit na ang iyong mga hindi sinasabing kaisipan. Sa halip na struggling upang panatilihin up appearances, paano ang tungkol sa pagsusumikap na maibalik mula sa loob? Ang pagbabagong ito ay nagsisimula sa isang simple, ngunit makapangyarihang desisyon. Panginoon, sumuko ako. Ipakita mo sa akin kung saan ako nagkamali, at iligtas mo ako mula sa aking sarili. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso, gamitin ang sandaling ito upang mag-subscribe sa channel, i-like ito, magkomento sa iyong karanasan, at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng panalangin ito. Maaring gamitin ng Diyos ang iyong simpleng kilos upang maabot ang isang bagbag na puso. Sabay-sabay nating ipalaganap ang liwanag.